legit loan application na yes, lagi nga akong approve dito. At never nga na-reject kahit na ilang beses ako mag-apply ng loan. At take note, meron pang pa-multiple loan sa kanila. Mga SEC registered at not 7 days nga. Requested vlog nga pala to dahil meron nag-PM sa FB page ko at ang sabi niya, ano po ba ma'am ang mabilis talagang mag-approve? Yung hindi ka reject kasi nakakahinayang kung i-apply mo daw tapos rejected naman pala. So dito nga sa mga isi-share ko sa inyo, super legit, lahat is approve agad ako for the first time. Kahit na nga ngayon na nagre-reload ako sa kanila dahil meron din nga pala ako nagawa na no reject na loan application last month. Pero ngayon nga is nag-iba na, meron akong tinanggal ngayon dahil, good payer ako, pero nung magre-reload na ako, magtatry ako ulit, may na-reject sa akin. So, in-X ko na nga yung loan application na yon kaya ito, mga bago and bagong update din. Ano yung mangyayari? Ano yung positive? Ano din yung negative feedback ko? Malalaman nyo din yan sa buong video na to. And congratulations nga pala dito sa may nanalo na 100 na GCash pang load giveaway dahil siya yung pinaka-active na subscriber natin last week. And manood nga kayo lagi ng announcement dahil baka kayo na yung next na nandyan. At ang una sa listahan ko nga ay walang iba kundi ang Pita Cash na pwede nga ma-download sa Play Store at uunahan ko na kayo. Hindi sponsored yung video na to, hindi ako binayaran para gawin yung video na to. Eto, personal ko lang din na experience, sinishare ko sa inyo and kayo na ang mag-decide pagkayarin ng video na to kung alin ang itatry nyo or hindi. Dahil sasabihin ko nga din naman kung ano yung positive and negative feedback ko dito bilang user nga din ng application na to. So dito nga up to 25,000 pesos yung pwedeng ma-loan. Pwede ang PhilSys, pwede rin ang PhilHealth ID. Pwedeng isang contact reference lang yung ilagay mo, pero mas mataas nga ang chance pagka doon nag-add ka ng more than one na contact reference. Pero make sure lang ha, nasasabihan mo yung contact reference mo bago mo ilagay dyan sa may Pita Cash. Well, dito nga is possible na kontakin din sila once na ikaw ay hindi na ma-reach ng mga agents. So pagka hindi ka sumasagot sa mga tawag nila, hindi ka nila ma-contact, possible nga na kontakin itong nasa contact reference mo. So 14 days to pay to, not 7 days. Pero may pa-background check pagka magre-reloan ka sa kanila. Kung meron ka pa bang previous loan or meron ka pang mga unpaid loans sa ibang loan application. At meron ako ditong existing loans sa kanila at buo nga tong matatanggap. So sa may iniloan ko na 2,250, ang pinakababayaran ko ay 3,191.85 pesos and 14 days to pay. So ito, nag-go ako, talagang sinusubukan ko pa rin ng paulit-ulit para malaman ko kung gaano kabilis sila magtaas ng credit limit. At dito, sad to say, medyo matagal silang mag-increase ng limit kahit na good payer ka sa kanila. Kagaya ko, lagi naman akong on time magbayad sa kanila. Iniiwasan ko na yung mga super advance akong magbayad dahil possible nga na rejected ka na sa susunod. So ako, may mga nababasa ako dito na rejected sila sa mga pangatlong try dahil nag-a-advance payment sila. So ako nga, pinapractice ko na lagi akong on time magbayad. And another disclaimer, iba-iba tayo ng account, maaaring sa akin is puro approve ako sa mga isi-share ko sa inyo, pero kayo, depende din sa may mga ipapasa nyo requirements sa kanila kung pasok ba kayo sa standards nila. At isa pa pala, dati itong Pita Cash is hindi pwede ang e-wallet, puro bank lang. Pero ngayon, pwede na rin ang e-wallet. O diba, bongga din. So, ang pangalawa sa listahan ay walang iba kundi ang Mr. Cash. So, eto isinama ko dahil kahit na nga bad credit ako sa kanila is ga-approve pa din sila. Ewan ko kung bakit sobrang bait nila. Kayo, ano experience nyo dito sa may Mr. Cash? Pero, dito nga kasi is pwede ding mag-multiple loans sa kanila. Lalo na kung good payer ka sa kanila. So, ako nga is na-experience ko na yon and ayoko nang maulit dahil ang laki ng makakaltas dito ha. Heads up, mataas ang service fee nila. Pero up to 50,000 pesos yung maximum. At ang positive naman dito, mabilis magtaas yung credit limit. So, nung nakaraan nga is, merong offer sa akin na up to 37,000 pero ilang linggo lang is naging 44,000 pesos na nga agad-agad. O, diba? Ang laki ng offer pero ang laki nga din ng makakaltas dito. So, yung service fee ko nga dito is minsan umaabot ng 9%, minsan 10% at sobrang laki niyan. And every 15 days. Pero pwede ka nga dito magbayad ng 3 terms, pwede ring 4 terms. At ang negative naman dito na feedback ko is kinokontak nga yung contact reference mo din talagang for sure ko kontakin yan. At base na din sa experience ko, meron silang kinontak na hindi ko inilagay as contact reference. So, ayan, dapat alam nyo, dapat malinaw sa inyo yan. Kailangan limitahan nyo lang yung nilalagay nyo sa phone book ng hanggang
3 hanggang 5 lang. So ito nga yung sample computation or sa may loan details ko sa 44,000 pesos. Ang service fee ko dyan, 10%, 4,400 yung makakaltas. Tapos ang daily interest rate or yung pinakatubo na din ay 15,840. O diba, sobrang laki. Kaya kayo din talaga ang magdi-decide kung meron kayong pambayad every 15 days, pero kung wala, please wag nyo pong i-accept. At pagka naman na overdue ka dito, meron ding 1% na penalty fee per day. At ang pangatlo nga dito, walang iba kundi ang Casyola, na ngayon nga is Cashify na. Nagre-brand sila, guys. At dito, wala ding bawas, buo ding matatanggap. 180 days to pay, pwede mong bayaran ng 2 terms, 3 terms, 5 terms, hanggang 7 terms pagka good payer ka sa kanila. Every 15 days to pay din to. Pero pagka good payer ka nga din, is possible na ma-offeran ka ng multiple loans sa kanila. And dito sa interest naman, depende din sa may account mo. Pero experience ko na nga din na umabot ng 11% yung interest dito sa may na-loan ko sa kanila. And up to now nga is meron pa akong loan sa kanila na 675. Kaya medyo okay din ako dito sa may Cashify na dating Casyola. So dito, positive is, wala naman ako dito mga nare-receive na maraming reminders. Basta pala, sasagutin mo yung unang tawag galing nga dito sa may Cashify pag kami nag-remind na sa'yo na bayaran. At ang last but not the least ay ang Mega Peso. And SEC registered din, 91 to 180 days to pay. At pwede ka din ditong mag-multiple loans sa kanila. At na-experience ko na hanggang 3 yung multiple loans sa kanila. Up to 50,000 pesos, pero dito, tumaas lang yung credit limit ko nung nasa pangatlo, pang-apat na ako na reload sa kanila. So, dati 2,000 lang yung mga offer nila, pero ngayon nga is meron na akong 12,000 na offer na credit limit. And sa example loan ko nga is, nag-loan ako dito ng 1,000 pesos, tapos yung pinakalumabas na interest or tubo ay 450 pesos. Okay din ako dito dahil pagka kinumpute natin, yes, medyo mataas ang interest, pero ang kinainaman sa kanila is matagal naman yung pagitan ng pagbabayad sa pangalawa saka sa pang-last mo na payment. Kayo, syempre, iba-iba tayo ng account. Ano yung mga na-experience nyo dito sa may apat na na-share ko sa inyo? Na-approve din ba kayo? So, kung okay or kung hindi din naman sa inyo, pasok yung mga nabanggit ko is comment down below kung ano yung na-experience nyo para mabasa nga din ng mga magta-try pa. So, disclaimer guys ha, eto sharing lang ng experience ko at kayo pa din yung masusunod kung ano yung a-applyan nyo or hindi. Basta maging responsable kayo ng mga mangungutang. Pagka kayang bayaran, pagka suwak pa din sa inyo yung due date, pwede nyong utangin yan. Pero pagka wala kayong inaasahan na pambayad dun sa due date na nakita nyo, please wag nyo munang tanggapin. Dahil masakit sa bulsa yan, sakit din sa isip yan, nakaka-stress din yun. Magbabayad tayo ng mga due dates natin pero wala tayong pambayad. So ayun, be a responsible borrower. Huwag utangin pag hindi kayang bayaran. Kapag kaya nyo, why not i-go pa din? Lalo na kung for emergency naman. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!